Salita din, oo. Itong si Tulfo, sinong Tulfo tong nagsalitang to, tungkol nga po dyan sa totoong legitimate na Blue Ribbon Committee hearing na yan. So, dito tayo panoodin natin kasi magkakaroon ng special session kasi dahil nga sa mga nangyaring ganap ngayon, 'di ba? Dahil sa ginawang iskandalo ni Babalina, yung kampo ngayon ng Gatchalian Block ay magkakaroon ng special session para nga po dito sa legitimate na Blue Ribbon Committee hearing. Legitimate kasi yung Blue Ribbon Committee hearing ngayon na ginagawa ng kampo nila Babalina, na ginagawa ngayon ng kampo nila Marcoleta, nila Mike Defensor, is fake yon. Fake yon, mga minamahal. Fake. Sa madaling sabi, fake. Kahit ano gawin ninyo, ang fake ay fake. Ang legit ay legit. Kumbaga sa bag. Kahit sabihin mo pa man na Xerox copy na yan, ang fake hindi matutumbasan ng orig. Diba? Kasi ang orig matibay, ang orig totoo. Ang fake is peke. So kahit anong pilit mo, ang peke ay peke. Kagaya ng ilong mo, peke. Tamaan tuloy ako sa peke. Kasi yung ilong ko peke. Diba? Hindi mo matutumbasan ang original ng peke. 'Di ba? O yung botox mo, ako hindi ako naka-botox, pero si Aimee, 'di ba? Naka-botox 'yun, mga minamahal. Tong babalinang to, lakas ng amats. Anyway, part of the destabilization plan of the Duterte bloc at the behest of, comment dito, behest of their leader. So, eto, sige, si Tulfo, panoodin natin. Ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang umaga. Ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang umaga po sa inyo, Senator Erwin. Morning! Magandang umaga, pare Alvin. Opo, ano itong pinagsasabi ni former Congressman Mike Defensor, di umano, na may hearing today ang Blue Ribbon Committee, Senator Erwin? Press con siguro nila yan. Hindi ako pwede naman. Press con siguro yan, hindi yan hearing. Press con yan. Hindi yan hearing, aray mo. Tinawag lang na press con. Hindi naman yan Blue Ribbon Committee hearing. Press con lang naman yan. Meeting de avance. Meeting yan ng mga tarantado. 'Di ba? Hindi yan hearing, hindi yan Blue Ribbon, press con lang yan. Nag-uusap-usap lang sila. Pero ang kaibahan lang, mayroong mainstream. Kasi itong mainstream, chismoso dun eh. Mga chismoso nga sige, continue tayo. Press con yan. Or media forum. Siyempre mag-iimbita na naman ng media. Alam nila na nila-live sila ng media. Pero in reality, hindi official yan kasi hindi naman recorded yan. Totoo. Yan, hindi po yan recorded. Wala po yung sinumpaang salaysay. Hindi po sila yung nag-oath. So, hindi po yan legit na Blue Ribbon Committee hearing. Kaek-ekan po yun. Emerot lang po yun. Directed by Mike Defensor. Directed by Alan Peter Cayetano. Cast, yung mga cast dyan, yung 18 Marines, si Pia, si Bulldog, si Marcoleta, tapos si Babalina. Di ba, Bisayang ututo? Kasi to be able na maging official ang isang hearing, ay dapat nandun yung secretariat. Di ba, yung recorder, yung mag-video, videographer. Wala yun. Dahil tapos naman ito, nasa labas pa ng Senado, nagaganapin. So, obviously, talagang pang press release lang yung gaganapin mamaya at hindi matatawag na Blue Ribbon hearing. Siguro yung mga hindi nakakaintindi pa rin Alvin ng mga kababayan natin, paniniwala na Blue Ribbon hearing yan. Pero hindi po pwedeng Blue Ribbon hearing kasi nga hindi siya official. Number 2, yung mga sinasabing mga chairman ng Blue Ribbon, sila Senadora Pia, tapos Vice Chair si Marcoleta, hindi ba, diniklara ng all seats vacant. Sabihin, wala sila sa pwesto na at kami na nga pumalit. Yun. Sa madaling sabi, hindi na sila yung nasa pwesto, hindi na nila hawak yun. So, out na sila doon. So, ngayon, ang gustong ipalabas ni Erwin Tulfo, press conference lang yon, walang legit doon, kaek-ekan lang nila yon, emerot lang nila yon, trip lang nila yon.
Yun yung gustong sabihin niya. Okay, nakakatawa eh. Paano magiging legit yun? Hindi naman sila nag-take ng oath. Ang meron lang doon mainstream, ang meron lang doon yung 18 Marines. So, nasan yung legitimacy nun? Unang-una, wala na nga si Alan Petra Cayetano. Ba't di ba matigil yung kaluluwa ng ano na yan, ng baklang yan? 'Di ba? Patuloy niya pa din ini-insist itong sinasabi na siya daw yung chairperson pa din. Ay di, siya pa din daw yung Senate President kahit diniklara namang vacant ang Senate President. Pero Senate Pro Tempore meron tayo at kinikilala po 'yon na si Sherwin Gatchalian at yung mga komite na hinahawakan ng dating block na Cayetano block ay vanish na yon, wala na yon. Wala na sa record yon dahil yung panibago na, yung sa Gatchalian block, yun yung legit. 'Di ba? Yun yung kinikilala. Ngayon, ito, destabilization na lang to. Paninira na lang to. Emerald na lang nila to. Kahit ikan na lang nila to. Bibi, ilaso nga niya. Bibi, ilaso. So wala yan. Yan ay isang press conference at Parigo. po natin na kung ano na sasabihin. May naman mga bagong testigo raw. So, anyway, nakakatuwa panoorin dahil yung mga istorya doon, mga kwento. Alam mo naman, tingnan natin kung sino mga idadagdag na naman ng mga opisyal at ay dadamay dyan. Opo, mga 14 raw eh. May bago na namang magsasalita. Pero mali po ang term na hearing. Hindi po hearing ang tawag doon. Diba, Senator? Hindi po eh. Ang tawag po doon yung press conference. Opo. Oo. Malinaw, press conference po ang tawag doon. Modus na hearing. Press conference nga ni. Meet and greet nga ni. Press con nga ni. Trip lang nila dahil gusto nilang sirayan ng admin. Yon, magpapamedya na naman sila. Kasi doon sila malakas sa toll nga ni. 'Di ba? Toll nga ni. Toll firm sila nga ni. Nakailang na sila nakailang rally hindi nagsasucess. Dito sila sa Pantotol gamit ng 18 Marines ngani na mga hindi naman marino, na mga dishonorable ngani. 'Di ba? Media forum or kung ano man yan tawag ko dyan. Palagay ko forum po yan. At yun, may mga speaker sila. Yung 14 na mga bodyguard. 18, tapos kayo 14. So, ayun yung mga dating bodyguard ni Saldico. Yan na yung mga retired na mga awol. Kasi 100 ang bodyguard ni Saldico. Oo, nung una 100 yon, 100 yung in-invite ni Mike Defensor. Pero 18 lang yung pumayag, tas may 14 pa daw na susunod. Na hanggang ngayon, nasa na yung 14 nga ni? Nag-aantay na kami sa 14 na yun. Punyeta, nga ni. Yung 14, inaantay na namin. Nasa na yung 14 nga ni? Di ba mga minamahal? Nasa na yun yung 14 na yun? Yung part 2, ano yun? Netflix? Maleta, parang maleta Netflix. May part 1, may part 2. Diba? 18 loaders ng mga shabu ata yun. Negosyo niya. Kaya mga yan, may mga bodyguards na talagang active duty na PNP, active na AFP. Pero yung mga yan, mga wala na sa servisyo nung maging bodyguard niya yan at pinasasweldohan. Opo. Pero napansin ko, Senator Erwin, mukhang tinatarget Oy, thank you, Eric De La Cruz. po kayo na may dumaan sa feed ko sa TikTok sa TikTok feed ko. Ang tinitira po kayo, ang sabi parang nagdala kayo ng babae dun sa kamera nung congressman kayo. Naalala ko yun Alam ninyo, mga minamahal, dyan na naman sila, babae, nagdala ng babae, may babae. Lahat na lang Ba't di natin pag-usapan yung totoong issue? Ba't di na-divert nyo sa babae? Sabihin na lang natin na itong si Erwin Tulfo babaero. Sabihin na lang natin si Rapi Tulfo is totoong babaero. Ano naman? Si Digong nang bababaeng nga din naman nangahalik pa ng ng OFW sa harap ng mamamayang Pilipino doon sa China. Tama ba yun? Diba? Tapos ngayon, magagalit kayo. Natural phenomenon na yan ng mga lalaki naman babae. Sige, tanggapin ko na yon. Oo. Natural phenomenon ng mga lalaki naman babae. Pero kung tapat naman sila bilang public servant, edi hayaan natin. Diba? Pero hindi ko din na-tolerate yung pagiging womanizer nila. Pero akin, iba naman yung usapan sa korupsyon, sa pagiging womanizer nila. Edi yung mga babae, magsampa ng kaso sa mga hayop na yon. Diba? Na binabayaran sila, ginagawa silang, Diyos ko.
Paano naman tayo magdala pakita nila yung CCTV. Ang dami CCTV doon. Ang sasabihin ko lang naman doon, CCTV. Sabay, hindi mahirap na kumilos niya. Bari Alvin, yung puro kwento na, yung pati yung sinasabi na sa mga hotel, nagdala ng babae. Sa CCTV. Dalhin niyo yung CCTV. Ako, challenge ko sila. Di ko, imun nyo ng kwan. Sa Kongreso, ibigay nyo, yung section ng Kongreso, ibigay nyo ng CCTV. Dinadivert na lang nila sa pambababae. Baka naman sunod, dinala yung pera, baka sa sunod isipin ng mga 18 Marines, yung pera po binigay sa mga babae ni Erwin Tulfo. Binigay po sa mga babae ni Rapi Tulfo. Baka gano'n na yung next na lyrics ninyo. Tigil nga kayo. Takin na itong 18 Marinong to, kung ano-anong kakupalan Alam ninyo, sinasayang niyo yung oras nyo dyan kila Rodante Marcoleta na in the first place, barya lang yung binibigay sa inyo pero gamit na gamit yung buong pagkatao ninyo. Yun yung totoo. Gamit na gamit yung buong pagkatao ninyo pero okay lang yan sa inyo? Ha? Ginagamit yung buong kaluluwa ninyo ng mga demonyong jablong yan? Okay lang sa inyo? Alam nyo, habang matagal, bago na kayo? Tama na. Tama na, magbago na kayo. Masama yan, yung nagsisinungaling. Ito, babaero sila Rapi. Pero yung corrupt, malabo naman yung corruption na yon, yung may CCTV sa Congress, ano ba naman yan? Diba? How about the owner of KTV? Tama. Makapagsabi ng may babae-babae. Sige nga, si Mike Defensor, yung KTV niya na na-raid. Di ba? Hindi ba mga babae din yon? Buhay, bahay putukan? Bahay higaan? Di ba? What's the problem if someone is a womanizer as long as they don't abandon their family? No one is perfect. Totoo. Elmer Dizon. Hindi ko sinasabing tama ang maging womanizer, tama ang maging babaero. If tinifeed naman nila yung kanilang pamilya, wala naman nata masama doon. Hindi naman sila nangungurap, hindi naman sila kumukuha ng pera sa kaban ng bayan, pamabain nila, ano naman? Di ba mga minamahal? Tigil kayo. Tigil kayo. Tigil kayo. Anyway, mayroon po tayong podcast alas 4 sa bagong Pilipinas. So, antayin niyo po ako doon. Tayo po ay magpapaalam na. Maliligo na po tayo dahil baka malate po tayo sa ating meeting, sa ating podcast sa bagong Pilipinas, sa Abante, Bisaya. So, alright. Pa-click po ng likes, share, and also don't forget to click the subscribe and hit po ninyo notification bell for more update. Mamaya ko na kayo shoutout doon Eric De La Cruz, Charlie Wishki. Ingat sa inyo. Love lots.